Sa mga hindi po nakakaalam, before maging reaction video channel tong channel natin, nagsimula po ako as a person na trying to communicate to young adults, trying to share how was my early 20s. You guys can scroll back. Medyo magulo pa yung parang gusto kong mangyari dito sa YouTube channel ko. Hanggang sa nakita ko yung community, nakita ko yung purpose ko dito sa YouTube channel natin. Yes. Anyway, it's been a month since nung breakup namin nung ex-fiancé ko. So, and it was not just, like breakup. Kasi talagang engaged kami. I used to live dun sa bahay nila. I'm very close to his family. Sobrang laking parte ng buong family niya sa buhay ko. And of course, siya rin. Sobrang laki ng parte niya sa buhay ko. To the point na, alam mo yung tipong pagmamahal na ang kinatatakutan ko na lang talaga is mawala siya. Ganong level. Parang lahat ng hirap kaya kong tiisin. Ang hindi ko lang talagang kaya is yung mawala siya. Lagi kong sinasabi sa kanya, kung may mamamatay man sa amin dalawa, gusto ko ako yung unang mamamatay kasi hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Ganun level. Hindi ko lang kung na-experience yun na yun, pero yeah. Nasa ganung level na ako ng pag-iisip. Gusto kong gawin to every month para lang may mabalikan ako. I wanna see my self-improvement. Gusto kong malaman kung ay nagiging progress ba talaga? Kasi may mga kakilala ako na 3 years na silang nagdudwell dun sa kanilang breakup. And I don't wanna be like that. Alam niyo yun? So, I'm doing this for myself. And hopefully, someday, pag binalikan ko to, I'll be so proud of myself. Kaya, parang na rin siyang documentary. So, let's see how it goes. My plan is, every month, gagawa ko ng video of the same questions. I have 6 questions na kailangan kong sagutin every month. First question, what do I feel right now? Oh my God! I'd be lying kung sasabihin ko na I am 100% okay. Siguro, out of 10, I am 2. Sobrang baba, di ba? Feeling ko more of question mark pa rin talaga kung bakit ganun nangyari. It was not clear enough sa akin kung bakit siya nakipaghiwalay sa akin. Kasi naniniwala ko na kung may kailangan pag-usapan, kailangan yung upuan. I guess he was not just a very confrontational person. Hindi niya kayang harapin yung mga dapat harapin. And since walang proper closure sa utak ko, I make up mga sarili kong closures para lang ma-close yung chapter. And it's very hard kapag ikaw yung gagawa ng sarili mong closure sa utak mo. Kasi it was not coming from the person na kung sinong nakipaghiwalay. I mean, definitely, I feel better than nung talagang fresh nung breakup. I really tried my best to cope up dun sa sitwasyon na yon. Kasi life goes on. Dami nangyari. Dun lang sa week nung breakup na yon, sobrang dami nangyari. Second question, how's my mental stage? Mentally, rate ng 1 to 10, I would say I'm 6. I'm okay. Kaya ko siya. After a month, sobrang laki ng difference ko from this day na nagsasalita ako at sinushoot ko yung video compared dun talaga sa first week talaga ng breakup. To the point na may marinig lang ako na kanta na tugma sa nararamdaman ko. Talagang maiiyak ako, hagulhol na ako. Ngayon, parang natatawa na lang ako. Oh my God, ganyan yung nararamdaman ko ngayon. Ganon. I'm just happy na may mga tao na nag-chat, nagte-text sa akin. My immediate family, alam na naman nila na hiwalay na kami, pati yung sa side niya. Yung immediate family ng sa side niya. I don't post anything sa Instagram, and I don't post anything sa Facebook as well. Kasi nandun talaga yung mga matatanda and mga close friends ko. Unless namang stalk sila sa Instagram ko, definitely makikita nila na wala na yung pictures namin dalawa together. Pero as of now, feeling ko walang nakakaalam. Kasi hindi ako, alam niyo yun, ma-post sa Instagram or ma-story ng malulungkot. Basta, ganun. Literally, na ang nakakaalam talaga is itong YouTube channel ko. Kasi this is my outlet. That's why I just wanna add na yung mental stage ko, I guess, is much better dahil dito sa YouTube channel. Kasi I can be myself here. Kahit sabihin nyo na, sinishare mo sa public and so on and so forth. I'm just happy, to be honest, na hindi ko
na-share yung mukha ng anybody else besides me dito sa YouTube channel. Kasi I don't wanna invade yung privacy nung ex-fiancé ko, nung family niya, and oh my god, I'm just so happy. I'm just so happy na it's just my face dito. Third question, what's the process to be in my current stage? Oh my god, so yun na nga, nakatulong talaga tong Diary of Dibs YouTube channel ko. Kasi naging outlet ko siya. I go to the beach, I jog. Awan ko kung nakita niyo, pero nag-invest ako sa shoes kasi I wanna try running. What else? I still do my flying school. I don't know if you guys know. I study every time na may extra time ako. There's itong TV na to, hindi ko siya nagagamit. I just create reaction videos. I always keep myself busy. Pero there are some times na alam ng utak mo na you're trying to put it under the rug, yung mga nararamdaman mo. Tapos pag nakahiga ka na, matutulog ka na, babagsak lahat ng emotions mo, parang lahat ng binabaliwala mo magsasama-sama sa isang gabi, tapos iiyak ka. You just really have to sit with your emotions. Yun talaga. It's really part of the process na you have to sit with your emotions. Iiyak mo lang yan. Totoo yung sinasabi nila, iiyak mo lang yan. I'm very proud of myself na sobrang daming chances na pwede akong tumawag sa magulang ko habang umiiyak at sabihin na nahihirapan na ako. Ang daming chances na pwede akong mang gate crash sa mga tropa ko. Like, andito ako sa pintuan nyo, kailangan ko ng kasama. Pero I did not do it. I was just literally here, kama, like, umiiyak. Just really had to sit with the emotions, you know? Ganun talaga. Fourth question, where am I right now? Definitely, I'm still in the process of moving forward. Ang dami nagtatanong sa akin, mga friends ko, even yung family ko, anong gagawin mo pag bumalik siya? Anong gagawin mo pag nagmamakaawa na siya? Like, there's so many questions na kailangan i-bargain ko sa utak ko. I mean, I know it's still too early to say, diba? And close the doors. Pero, since 1 month pa lang naman to, I just wanna tell myself and hopefully talaga, na pagka pinanood ko to someday, maging proud ako sa sarili ko. I just wanna say na pag gusto niyang bumalik, I don't think I'm gonna accept him again. Kasi I already saw how he can go low. Kung ano yung kakayanan niya, alam mo yun? And I don't think I would let myself to be in that situation again. Kahit masakit. I remember one of my friends sabi niya, you know what, I think he did you a favor. Kung siya yung umalis, might as well, okay, fine. God moves in mysterious ways. This is his way of, you know, removing people away from your life. Kasi alam niya na kahit anong hirap, tatanggapin at tatanggapin mo. Stay ka. Kaya siya na yung gumawa ng paraan para tanggalin yung tao sa buhay mo. Nasa point ako ng buhay ko na game. I'm really choosing myself this time. Kasi I have always been choosing him. Even sa mga maliliit na bagay. Example, I don't wanna spend some things. Kahit yung matcha, ewan ko na saan ba yun? Yeah, it's right here. Yung matcha na to, I don't wanna purchase that kasi I'm thinking na magagamit ko to pagka dumating siya dito sa Florida or kapag ako yung pupunta sa El Paso, Texas, bibisita sa kanya kasi I wanna buy him something or pwede kong pang Airbnb. Basta, there's always part of me na hold back bilhin yung mga bagay kasi I always think about him. So right now, I'm really choosing myself. I'm choosing yung inner peace ko. I am choosing to forgive myself for not prioritizing myself for many years. Alam nyo, may times talaga tinatanong ko siya. Or talagang sinasabi ko naman din talaga sa kanya na feeling ko hindi mo na ako pinaprioritize, so on so forth. So, syempre yung banat niya, sasabihin niya, never kitang hindi pinaprioritize. Pero sa akin, I wouldn't feel this way if di ko siya naramdaman. Gets mo? Never siyang papasok sa utak ko kung hindi ko siya naramdaman. So, I just hope na yung mga taong nanonood nito, if may partner kayo, and if he or she said something, and nagulat ka dun sa sinabi niya, isipin nyo na lang na
bakit niya naisip yung ganito? Like, ano yung, like, saan nanggaling? Kasi hindi naman mararamdaman ng isang tao yon unless hindi niya na-experience or na-experience. Gets nyo? There are so many red flags. Looking back sa journal ko, and looking back sa notes ko, there's so many red flags talaga na tinanggap ko. And ganun siguro talaga pagkamahal mo yung isang tao. Hindi ako nagsisisi na minahal ko siya at nagstay ako ng 4 years kasi talagang dun ako naging proud sa sarili ko na wow, kaya ko palang gawin yung ganitong pagmamahal. Someday, mabigay ko dun sa tamang tao. And you know, probably yung soulmate ko somewhere out there may in a relationship din sa babae, right? Or maybe rich tita na lang ako in the future. I don't know. 5th question, what am I looking forward for next month? Gusto ko mag-haircut. Gusto ko mag-lose ng weight. Gusto kong makita na physically mas okay ako. Kasi right now, yung sa katawan ko, I mean, okay naman yung katawan ko. Pero, teka, tayo ako. Wait lang. Okay naman ako talaga sa katawan ko. Pero, I know that I can be better. Kasi talagang, nung naging in a relationship kami, talagang kain kami ng kain. Ganoon naman talaga, di ba? Pag mahal nyo yung isa't isa, talagang ang date nyo, kakain lang kayo. Pero, nung napalayo siya, kasi nasa military siya, sobrang emotionally not okay ako. At talagang kain ako ng kain. And hindi ako makapag-aral, hindi ako makafocus. As in to the point na tinutulog ko yung mga problema. And you know, pag kumakain ka tapos tutulog ka, you don't burn out your sugar, your calories, your carbs, nothing. Talagang magiging ka ng weight. Alam niyo ba, yung lagay na to, pumayat na ako dahil nga sa breakup. For the next month, I really want to look much better kasi alam kong kaya ko. My studies for next month. Hindi ko lang kung matatapos ko na ba yung pagiging flight instructor ko, pero definitely, I know there's a process kasi I'm undergoing in the process anyway. Next month, pagka nasagot ko yung mga tanong na to, I hope na I feel better. Ngayon kasi, I cannot forgive him yet of what he did to me. So next month, I am not trying to push myself to forgive him. But hopefully, diba, mapatawad ko siya. And besides na mapatawad ko siya, sana mapatawad ko din yung sarili ko kasi nung nakipaghiwalay siya, talagang hindi ko na siya para pilitin na huwag kang makipaghiwalay, i-try nating ayusin to. I didn't say anything of any of those. Hindi ako para makipag-ayos kasi ilang beses na niyang pinagdudahan yung relationship namin after the engagement. Like what? Like ikaw yung magtatanong ng will you marry me? Nag-yes ako sa'yo kahit na knowing na walang-wala ka. Kasi I trust you. I trust the relationship that we have. I know na yung pinagdadaanan natin is temporary lang kasi yun lagi yung sinasabi mo sa akin. Tapos ikaw yung makikipaghiwalay sa akin. Gets mo? Sana mapatawad ko yung sarili ko next month. Again, pero I'm not rushing myself. Pero hoping na mas maging okay ako para sa sarili ko. Sinasabi ko palagi na I'm trying to prioritize myself. Pero yung process na forgiving myself, I don't know kung nasan akong stage nun. Hopefully masagot ko siya next month. Last question, what's my current top 3 playlist? Ngayon, magsimula tayo sa third on my list. Tanga by Kaya. Natatawa kasi ako sa lyrics. Yan, medyo relatable lang bahagya. Siya, try niyong pakinggan. Eto. Maraming nagsasabi na isa kang malaking problema. And continue na lang yun. Tapos, second on my list is Gusto With Ya by Deny. Hindi ko lang kung alam itong song na to, but this one. Ang ganda kasi ng vibe. I know I'm independent, but I think I need ya. Kayang mag-isa, pero mas gusto with ya. And yung first on my list talaga is Skastakli, Kalimutan Ka. Tapos, bet na bet ko yung acoustic version niya. As in siya. Sakali nga mabagong isip mo. Now we're going to end this video here by saying, don't forget about yourself. Yan lang.
Thank you guys for watching. I hope to see you guys around here.